Kalalabas lang ng spoilers para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 12. At dito guys ay makikita natin possibly muli ang daliri ni Sukuna. Ang cursed spirit infested na lugar sa Tokyo na kung saan punong-puno at nag-uumapaw ang mga naglalaban-laban ng mga cursed spirit dito. Kung paano sisiklab ang laban sa gitna ng humans at ng mga Simurians. Nang dahil lamang sa isang pagkakamali na ginawa ng isa sa mga officers ng Jujutsu Tech. At kung paano magsisimulang magbago ang mood nitong si Dabura na by the end of this chapter ay may napakalaking pasabog na may padating daw na isang special grade. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter spoiler para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 12. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Inhuman Hellscape. At sa pinakaunang parte ng chapter guys ay inamin itong si Jabaloma dito kay Usami at kay Mino na unexpectedly nag-e-exist daw pala ang mga Kalians. May nakita silang Kalians sa lugar sa loob ng Earth. At hindi lamang yon, meron ding mga espesyal na mga cursed spirits na wina-ward off ang ibang cursed spirits. At first, kumukontra pa dito itong si Usami. Habang sinasabi na imposible, wala daw mga ganong creatures sa loob ng Earth. Pero may isa sa mga investigators mula sa Jujutsu Tech ang nagsabi na oo, nandito daw sila ngayon sa Earth. Na dahilan kung bakit makikita nyo naman nagulat si Usami sa panel na to. Switching of scenes, makakarating naman tayo ngayon sa trio ni Maru, ni Yuka at ni Tsurugi. May binibisita sila ditong isang shrine. Nabanggit din nila na may wina-ward off daw na napakaraming mga cursed spirit ang shrine na ito nang dahil lamang sa isang cursed tool. Or to be more practical, tawagin natin itong isang cursed spirit. Ayon sa kanila, ayon sa mga monks na nagbabantay ng shrine na ito, tinatawag daw ang parabang itlog na ito ng egg of a vengeful spirit. Now kung titingnan nyo guys, hindi nyo naman maiisip ang kahit anong idea tungkol dito. But once na ipakita na kung saan ito nakalagay, matatandaan nyo kung saan din inilagay ang finger ni Sukuna. At alam din naman natin na kahit na noon pa bago pa man lamang magsimula ang kwento ng JJK, ginagamit na talagang fingers ni Sukuna para mag-serve as talismans, para mag-ward off ng ibang mga cursed spirits. At ngayon, hindi malabong ito yon. Pero meron lamang isang katanungan dito guys. Alam naman natin na way back sa main series ng JJK, iniwan ang finger ni Sukuna sa Tokyo. Pero ngayon, nasa Kyoto sila. Pero kung iisipin, hindi naman imposible at hindi naman ganun kahirap tanggapin na pwedeng inilipat lamang nila ito sa Kyoto. Especially kung inhabitable lang ang Tokyo ngayon. Dahil currently pala ang buong Tokyo or masabi natin na almost buong Tokyo dahil hindi naman siguro 100% ay pinamumugara na ng napakaraming mga cursed spirits. Literally, parang impyerno na to ng mga cursed spirits. Na kahit papano okay lang din naman para sa kanila dahil dito hindi ito naglilipa na papunta sa Kyoto. Pero dahil na rin sa dito nga sila nagtitipon-tipon, every once in a year nagkakandak ng great exorcism ang Jujutsu Tech para mabawasan sila kahit papano. Dahil kung hindi nila papatayin ng iilan sa mga cursed spirits na yon, pwede silang umapaw at mangalat pa. Kaya naman dito makikita natin guys, may dalawang sorcerer dito ang pumapatay at nag-hunt ng mga cursed spirits para mabawasan sila. At isa na dito ang nakausap ni Usami, ang gustong-gustong mag-engage into a war sa mga Simurians. Walang iba kung hindi si Yakumaru. At kahit na nga ganun na ginagawa nilang patayin ng mga cursed spirits, may napansin silang kakaiba. Karamihan daw sa mga cursed spirits ay unti-unting pumupunta sa lokasyon ng iisang building. Na dahilan kung bakit pinuntahan nila ang area na yon. At nagulat na lamang sila nang matagpuan nila na sa areang yon, naroroon si Oski, ang isa sa mga Simurians, na para bang kinokonsol, kinakausap at napaka-friendly pa sa mga cursed spirits. Ngayon dito na mag-a-arise ang problem guys, dahil unang-una sa lahat, ginagawa nga ito ng Jujutsu Tech para mapigilan ang pagdami ng cursed spirits. Ang problema, ang mga Simurians, inaakala nila na ang mga cursed spirits na ito ay ang mga Kalians or ang parabang mga sinasamba nilang mga cursed spirits ng mga hayop sa loob ng Simuria. Na dahilan kung bakit pinipigilan nila ngayon ang dalawang sorcerers na ito na patayin ng mga cursed spirits. Dito nagsimula ang gulo, ang init sa gitna ng dalawang panig ng races na to.
Dahilan kung bakit naglaban itong sila Yakumaru at ang mga Simurians na pinoprotektahan ang mga cursed spirits. Pero syempre, inireport din naman ito ni Yakumaru sa headquarters na dahilan kung bakit nang malaman ito nitong si Usami, immediately pinakancel niyang Great Exorcism at agad siyang lumipad. Pumunta sila agad papunta sa Tokyo dahil alam niya na kung anong pwedeng mangyari. Pagkadating doon ni Usami, magpapatayan na sana ang magkabilang panig. Para hindi na lumala ang sitwasyon, agad na ginamit ni Usami ang kanyang cursed speech para pigilan ang movement ng lahat ng mga ito. Pakitang-kita nyo naman guys, napakarami na ginamitan niya ng cursed speech kaya nagkaroon ng napakatinding backfire ito sa kanyang throat. Syempre, nagkaroon ng explanations, ipinaintindi, ipinaliwanag ng magkabilang panig ang kanilang mga saloobin. Itong si Jabaroma inexplain ang side ng mga Simurians at ito namang si Usami inexplain ang side ng mga humans na dahilan kung bakit kahit papano nagkaintindihan sila at hindi nagaanong lumala pa ang sitwasyon. Switching of scenes, after nga na i-check ng trio ni Maru, ni Tsurugi at ni Yuka ang shrine, nag-uwian na sila habang sinasabi ni Maru na naiintindihan niya na ang sitwasyon na oo, kailangang bawasan ng mga humans ang mga cursed spirits para hindi sila ma-harm nito. At nabanggit pa nga ni Maru na pwede silang tulungan ng mga Simurians na gawin yun. However, sa pagbabalik ng scene sa Tokyo, may nangyaring napakasama. Binaril pala nitong si Yakumaru si Cross 2 beses sa kanyang katawan. Gulat na gulat hindi lamang mga Simurians kung hindi maging si Usami dahil bakit nga naman yung gagawin ni Yakumaru? It's as if gusto niya lang talaga magkaroon ng gera. Dito na magsisimula ang kaguluhan guys. Makikita natin na si Usami nag-overthink na din dahil hindi niya alam kung paano na ito masosolusyonan. Pero ang pinakamalaking problema dito, naramdaman nilang presensya ng isang napaka-OP na entity. At yun ay walang iba kung hindi si Dabura. Anong gagawin ni Dabura dito? Magre-retaliate ba siya? Papatayin niya bang mga humans na nasa vicinity or baka itong si Yakumaru lamang tuturuan niya ng leksyon? We don't know for sure kung anong mangyayaring sunod or what will happen next. Pero ayon sa editor's note, nabanggit dito na it comes. Special grade. Hindi natin alam kung ang tinutukoy na special grade dito ay itong si Dabura o baka may isang napakalakas na cursed spirit na special grade ang dadating para guluhin sila. Or baka naman dito na magi-interfere sa Yuji Itadori para pigilan si Dabura. However, that is it for our chapter spoiler review and wala pang gaanong translations guys. Rough summary lamang pinagbasehan natin ito. So mataas ang tsansa marami pang magbabago para sa full chapter at sa official translation scans. Pero siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at narinig nyo na din ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.